Laura Bihis and family, Juby May Sulabo and family, Diana Rose Manoy and family, Verdadero family, Garcia and Villarreal and family, good health, Melinda Mendoza. Pasalamat pa rin po ni na brother Noli Catada and family, John Paul Cabasal and family, Roberto Martinez and family, Maribel Catolino and family, Chian Alejandro and family, Glezi and Pardo Bihasa. Para po sa kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Angelita Corullo, Regina Reyes Mandanas, Narciso Cervantes, Rosa Cervantes, Elsie Cervantes, Felicito Sanmocte, Jose Hernandez, Sofia Mendoza. Kasama pa rin po natin sa panalangin sa misang ito ang intensyon ng mga sumusunod. Sister Sol and Brother Pijo Mengarakal, John Larry Evangelista and family, Aberado Hagos and family, Severo Bayer and family. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang mas sponsor po natin ay ang ngayong ikatatlong araw ng ating simbang gabi ay ang Office of the Provincial Agriculturist na pinamumunuan ni Dr. Rodrigo Bautista. Mamaya po, pagkatapos po ng misa, inaanyayahan po ang lahat sa film showing ng taga-PIO na pinamumunuan po ng ating Chief of Staff, Ma'am Abel Bihasa. Ang pari po na mangunguna ngayong ikatatlong araw ng simbang gabi ay si Reverend Father Elde Di Castro. Muli po, magkakaroon po tayo ng taunang pamaskong handog para sa ating mga kapatid na nangangailangan ng bigas, dilata, asukal, kape, noodles at mantika. Maaari po ninyong ialay ang mga nabanggit sa oras ng simbang gabi o dalhin sa opisina ng parokya. Tatayo po tayo at tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin kay San Miguel Arcangel. O makapangyarihang prinsipe ng kalangitan, San Miguel, kami nagmamakaawa, na tuwinay ilayo at ipagsanggalang kami sa lahat ng pakikipaglaban sa mga tukso araw-araw sa mundong ito. Tulungan mo kaming mapagtagumpay ang lahat ng kasamaan at patagin kami upang maihayag ang aming pananampalataya at katapatan sa makapangyarihang Diyos kasama ang mga anghel at banal sa langit. O San Miguel, ipamagitan mo kami kasama ng Birheng Maria, upang makamit ang mga sumusunod na kahilingan. Banggitin po natin ang mga kahilingan natin. Ito ang aming dalangin sa Diyos Ama at sa ngalan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng parokya kay Santa Maria Eufrasia. Santa Maria Eufrasia, huwara ng kabanalan at kasigasigan, maringal na rosas ng pagmamahal at kabanalan, kami po ay nagpapasalamat sa iyong makainang pamamatnubay sa amin at nawa ay mapangalagaan at kilalanin namin
ang dakilang paniniwala mo na ang bawat tao ay higit na mahalaga kaysa buong mundo. Patuloy po kaming humihingi ng iyong panalangin at paggabay bilang isang sambayanan ng Diyos na lalo naming mapagtagumpayan ang lahat ng pagsubok at hamon sa buhay ng may masiglang pananampalataya, matatag na pag-asa at maalab na pag-ibig. Sa pamamagitan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria, tulungan mo na matularan namin ang iyong halimbawa na walang pinagtutuunan ng pansin, kundi ang magmahal sa kapwa. Lalo't higit sa lahat, sa mga maralita at nangangailangan na mapagligtas na pagmamahal ng Panginoon, ang mabuting pastol. Sa diwa ng pagpupuri at pasalamat sa Diyos, tulungan mo kami maisakatuparan ang mga gawain na magbibigay lugod sa Diyos at sa aming kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa amin ang biyaya na lalo naming mahalin at paglingkuran ang aming parokya. Gayon din, manatili kaming kaisa ng parokya sa mga gawaing maghahatid sa amin. Sa buklod ng pagkakaisa at pagmamahalan bilang isang simbahan. At sa wakas ay makamta namin ang walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Amen. Panalangin para sa kapayapaan sa mga bansang digmaan. Ama naming makapangyarihan, sinasamba ka namin. Kami ay humihiling ng pagkalinga sa mga kapatid naming naghihirap dulot ng gera sa kanilang bansa. Sa panahon ngayon ng hirap at pagsubok, kami ay kaisa nila sa panalangin. Mapagpakumbaba kaming humihiling na sila ay inyong protektahan. Sa gitna ng krisis na kanilang kinakaharap, naniniwala kami na ikaw ay laging kapiling namin, laging naririto sa aming tabi. Idinadalangin namin na maantig ang puso ng mga leader ng mga bansang ito upang sila mismo ang gumawa ng hakbang upang itigil na ang kanilang pamahalaan ang sinimulang digmaan. Bilang isang bayan, tinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin at petisyon para sa kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Santa Maria, Euprasia, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Saan? Kasama pa rin po natin sa panalangin sa misang ito ang kaluluwa ni Melita Barcelon, Maria Teresa Barcelon. Para din po sa kaluluwa ni Ma'am Regina Reyes Mandanas.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ikatlong araw ng ating pagsisiyam. At hindi lamang ho ito basta ikatlong araw dahil ngayong araw po ay linggo. Ang ikatlong linggo ng Adbiento. Espesyal na pagkakataon upang ating pagnilayan ang tunay na diwa ng kahandaan. Kaya mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan. Sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal, pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pagsiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Pinupuspos ako ng Panginoon ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayong panahon ng ilagtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya. At ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang salmo po ay aawitin. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking nakapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang at mula ngayon ako'y tatawagin mapalad ng lahat ng dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahanapan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-salit lahit. Binusog niya ng mapuputing bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako ni
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa panalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magstayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. At manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako ay nagbibinyag sa tubig. Ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala.
Siya ang susunod sa akin, subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito ay nangyari sa Betania, sa ibayo ng Hordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Third Sunday of Advent. Sa Latin, ang tawag po natin dito ay Gaudete Sunday. Nang kahulugan ho ay Sunday of Joy. Ito po ay linggo ng kagalakan para ho sa ating mga Pilipino ay damaho natin ito. Katunayan, ang simbang gabi, ang pamamaraan na kung saan ay ating madama ng totoo at mas malalim ang ating pananabik sa ating pagdiriwang sa kapanganakan ng ating manunubos, kapanganakan ng ating kaligtasan. Hindi po lahat ng bansa sa buong mundo ay mayroong simbang gabi o kaya ay Misa de Gallo. Mapalad po tayo dahil may ganitong pagkakataon na kung saan ay napapalalim at mas nagiging totoo ang diwa ng kahandaan. Pananabik, excitement, anticipation. Masarap damhin ang nasa likod ng pananabik. Masarap damhin kung ano ang nasa likod ng anticipation. Ngunit hindi lamang ito emosyon, dahil sa likod ng nararamdamang pananabik ay may hamon at imbitasyon. Katunayan po sa ating ebanghelyo ay ating pong narinig ang kwento tungkol kay Juan Bautista. We can learn from Saint John the Baptist 1 or 2 lessons. Dahil siya po ay, tulad po ng aking binasa, siya po ay nagpapatotoo upang ating makilala ang ilaw, upang ating makilala ang Mesiyas. Kailangan po ng, kumbaga, battery. 3 A's na battery. Mas maliit po yun sa 2 A's. Hindi po basta-basta mapapangalagaan o masusustain, kung tatawagin, ang pananabik na ito kung wala po ang tinatawag nating energy-giving or life-giving reasons or factors na kung tatawagin natin in a simple way, 3 A's. 3 A po. We think of the battery, of course, when we think of 3 A's. So may kinalaman din po yun dahil battery is an energizer. So when we reflect on the 3 A's, hopefully, we will also be energized. Dahil ang 3 A po na ito ang siyang ipinapakita, pinapaalala po sa atin ni Juan, base po sa ating narinig sa Ebanghelyo. Let's start with the first A. Ano po yung unang A? In English, awareness. Awareness. Kamalayan, kaalaman. Si Juan, he had the awareness, he had the knowledge na siya ay ang magpapatotoo. Hindi po siya ang ilaw, hindi po siya ang Mesiyas. At dahil malinaw, may malalim na kamalayan, dama din po niya at kitang-kita po sa kanya ang pangalawang A. Sa tingin po ninyo, ano po kaya ang pangalawang A? With awareness comes acceptance. Tanggap po ni Juan ang kanyang papel. Tanggap po ni Juan ang kanyang tungkulin at responsibilidad.
at malinaw po sa kanya kung hanggang saan out, kung ano man ang limitasyon na meron po siya at sa kanyang pagtatanggap ay tanggap din po niya ang mga biyayang kanyang kinakailangan upang kanyang magampanan ang kanyang tungkulin. And speaking of magampanan ang tungkulin, papasok na po dito ang pangatlong A. Ano po kaya ang pangatlong A? Kung meron na pong awareness, leading to acceptance, at kapag ka may acceptance, ano po kaya ang magiging kahihinatnan ng pagtanggap? Action. Action. But this is not an ordinary action dahil may nakakabit po na isang A sa action. Ang tawag po natin dito ay angkop na paggawa or appropriate action. Ang pagtakas, ang umiwas sa responsibilidad, action din po yan. Ang tanong, angkop ba? Tama ba? So in the case of John the Baptist, na siya po ang modelo po natin sa ikatlong linggo ng Adbyento, isang hamon po sa ating lahat na linawin at magkaroon ng mas malalim na kamalayan kung anong mga tungkulin meron po tayo. At paano ho natin ginagampanan ang diwa, ang hamon ng mga tungkulin na ito. Bilang mga magulang, bilang mga anak, ano po kaya ang mga tungkulin na meron tayo? Bilang mga manggagawa sa pamahalaan, bilang mga manggagawa sa iba't ibang kawani at opisina ng ating pamahalaan, maging sa ating mga pribadong sektor, malinaw ba sa atin? Do we have that deep awareness of our role, of our responsibility? And do we accept these responsibilities? Ika nga po, action speaks louder than words. Makikita po sa gawa natin kung malinaw, maayos ang pagtanggap sa ating mga tungkulin dahil kusa po itong lumalabas sa ating katauhan. Ang Pasko ay Emmanuel. Anong ibig sabihin po ng Emmanuel? God is with us. Ito po ang magandang hamon at magandang imbitasyon na ating pong pagnilayan dahil kung katulad po ni Juan Bautista na malinaw sa atin at tanggap po natin ang ating mga tungkulin at layunin bilang mga Kristiyano ay mas mapaghandaan pa po natin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. Ang Diyos dumarating sa napakaraming pamamaraan. Sa misang ito, inyo na pong nadinig ang salita ng Diyos. Maya-maya lamang po ay inyo na pong matanggap ang kanyang katawan. Sacramentally, God is with us. Bukod po sa sakramento ng Eucharistia, bawat isa po sa atin dito ay tinatawag na templo ng Diyos. Kapag ako ay at tayo po ay templo ng Diyos, ibig sabihin po noon ay buhay ang Diyos sa bawat isa sa atin. At patuloy at mananatiling buhay ang Diyos kapag ginagampanan po natin ang ating mga tungkulin. Tulad po ng pagganap ni Juan sa kanyang tungkulin bilang taong nagpapatotoo. Hindi siya ang ilaw, hindi po siya ang Mesiyas, ngunit ang kanyang salita at gawa ay nagtuturo. Itinuturo po niya kung sino at kung saan ang Mesiyas. Naway, sa ating araw-araw na pamumuhay tulad po ni Juan Bautista, ilang araw na lamang po ay magpapasko na po. Ay mananatili po yung pananabik. Pananabik hindi lamang po sa regalong matatanggap. Pananabik na tayo ay maging daluyan ng biyaya ng Diyos. Pananabik na tayo ay maging instrumento sa pagbabahagi ng biyaya ng Diyos.
Naway maging paalaala o isang magandang alaala sa atin ang halimbawa ni Juan dahil ang Diyos ay tunay nga namang Emmanuel. Ang Diyos ay kapiling natin, ang Diyos ay katabi po ninyo, ang Diyos ay nasa loob ng bawat isa sa atin. Buksan po natin ang ating mga sarili upang sa ganon, ang biyaya ng Diyos ay dadaloy ng kusa at dadaloy ng matiwasay sa katauhan natin. Amen. Tayo po'y magsitayo upang sariwain ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nababanaag na natin ang katuparan ng tipanan ng Diyos at ng tao. Sa tanglaw ng ating pananampalataya, hingi natin ang pagpapalang idudulot ng ating paghihintay sa pagdating ng kanyang bugtong na anak. Sa bawat panalangin ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa pangunguna ng mga hinirang na mamuno sa simbahang katolika, ay magawayan nawa nila ang mga mananampalataya na maging marapat sa paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang liwanag na palalaganapin ng Mesiyas sa sanlibutan ay mabanaag nawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalang taglay ng bugtong na anak sa kanyang pagdating ay maipagkaloob nawa sa mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagsubok at mga tiisin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan at pagmamahalan ang pumuno nawa sa mga tahanan na bumubuo sa ating parokya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan, idulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. O Diyos, mapagkalinga naming Ama, ang katuparan nawa ng iyong pakikipagtipan ay ganap nawa naming matamo sa panahong ito ng pagdaloy ng iyong mga pagpapala at mga biyaya. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikha ng mahal na Birheng Kanyang inantunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, lakas loob nating ipahayag.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantala ang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace, 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 peace. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa maayos na pagtanggap ng komunyon, 3 linya po sa unahan at sa likod po ay
manatili na po kayo dyan at pupuntahan na po kayo ng ating mga extraordinary lay ministers. Salamat po. Sa
Magstayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa kapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami ay maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Isang paanyaya po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Matapos po ang pagdiriwang ng banal na misa natin ngayong gabi, hatid po sa atin ng Provincial Information Office ang isang pagkatanghal ng pelikula, film showing, na tiyak na kagigiliwan ng mga bata, gayon din ng buong pamilya. Sama-sama po nating mapapanood ngayong gabi ang klasikong pelikulang pamaskong Home Alone mula sa direksyon ni Chris Columbus. Salamat po sa mas sponsor ngayong gabi, Office of the Provincial Agriculturist na pinamunuan ni Dr. Rodrigo Bautista. Bukas naman po ang ating mas sponsor ay Office ng PDRRMO. Ang regular schedule ng simbang gabi dito sa Kapitolyo ay tuwing 5:30 ng hapon. Pero po sa December 22, Biyernes, ang misa ng simbang gabi ay gaganapin sa ika-4 ng hapon upang bigyang daan ang Capitol Employees Night and Christmas Party ng 6 p.m. Magkakaroon pong muli tayo ng pamaskong handog para sa ating mga nangangailangang kapatid. Maaari po tayong mag-alay sa mga misa ng Misa de Gallo at simbang gabi ng bigas, mantika, asukal, dilata, gatas, kape, at noodles o dalhin sa opisina ng ating parokya. Gayon din po, maraming salamat po sa nanguna sa pagdiriwang ng ating banal na misa. Siya po ay si Reverend Father Elde Di Castro. Maraming salamat po. Magstayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng poong may kapal, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pananabik sa pagdating ng ating manunubos. Salamat sa Diyos.